So guys, so ituturo natin yung importing dito sa ating system. So ang unang-una nyong gagawin, so punta lang kayo dito sa import, tsaka i-download nyo po yung Excel niya, okay? So then open nyo siya. Then ito, meron na tayo ditong sample. Ito yung mga sample no. So ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano siya i-input. So i-delete ko muna itong sample. Dito, ilalagay nyo guys yung account number nung client. So example ganyan. Then yung customer name. So try natin Lebron James. Then yung telephone number ni client. So sa telephone guys, so start nyo siya sa 63 na number no. So wag yung 0. Then ilagay nyo na yung contact number. Then yung email ad osap.ph@gmail.com. Then yung address ni client, so ilagay nyo din. Example, Malolos, Bulacan. Then yung account type. So yung account type guys, so kung PPPU siya or static. Okay? So for example, PPPUE. Then yung account niya, so ilalagay nyo. For example, ito yung account ni client, yung password sa PPPUE. So sample lang ito guys. Then yung IP address ng client. So yung sa IP address naman guys, so make sure nakagawa na kayo dito sa sa packages. So make sure naka-align na yan dito. Okay? So sa unang video natin, nandun yung itinuro natin kung paano gumawa nito. Then, pagkalagay nyo dyan, punta tayo sa Excel ulit. For example, ito yung IP ng client. Okay, so package name. Yung package name guys, kung ano yung nakalagay dito, dun sa ginawa nyong packages. So yun din dapat yung ilalagay nyo, yung exact name. Okay, so tulad nito, Home Basics 10 Mbps. So ilagay nyo rin siya dito sa Excel. So, Home, check natin, Home Basic 10 Mbps. Okay? So, yung UDP guys, ito yung NAPBox kung saan siya naka-connect. Okay? For example, NAPBox 2026. Sample lang ito guys ha. Then yung mapping ni client. So, naituro ko na to guys sa unang video. So, ipapakita ko ulit siya. So, lagay natin dito sa mapping. So, for example, dito. So, right-click dun sa bubong. Share this location. Then, copy mo yung link. Then, ilagay nyo lang siya. And dito, i-paste nyo lang. Okay? Yung activation date, kung kailan na-activate yung client. So, for example, ngayon na date, 06. Okay. 06. Then, 2026. Sample lang guys. Then yung payment type. So, ano ba siya? Postpaid or prepaid. So, ganun po siya. For example, postpaid. Then yung postpaid natin guys is fixed date lang siya. No? So, ilalagay nyo dito. Fixed date. Then, active. Okay, so ganyan lang. So, once na fill up nyo lang, sunod-sunod nyo lang dito, fill upan nyo lang siya. Then, save. Balik ulit tayo dito sa customer. Import. Then, dito sa destination guys, kung saan nyo siya i-link na router o sa coverage. For example, dito ko siya ilalagay. Then, i-upload natin. Then, import. So, ito na guys, yung account ni client. So, pag-click natin dito, ito yung mga details na nilagay natin. Okay, so, fixed date. And, yan. So, kung may mali, so, pwede nyo siyang i-edit lang dito guys. Okay? So, kung gusto nyo gawin prepaid. So, sa postpaid guys, i-explain ko lang. Ang postpaid po natin, naka-fixed date po siya. No? Kung ano lang yung ginawa nyong bill, yun na yung magiging bill, due date. So, i-explain ko yan mamaya. Sa prepaid naman, so ito guys yung mga iba-iba ang due date niya. Sa cycle po to. Ito, cycle.
then postpaid. So balik tayo guys. So dito rin, so ganun pa rin. Kung gusto nyong i-upload yung mga feature ni client, so pwede niyan i-edit, ayan, i-upload nyo na lang yung mga feature na gusto nyong i-upload. Then yung dito sa ID ni client, so pwede nyo siyang i-upload. Then yun nga, sa unang video natin, yung mga documents ni client, so pwede nyo siya ilalagay dito, no? Bawa sa installation documents, so pwede nyo siya ilagay dito guys, feature man or naka-PDF, pwede. Then dito naman sa usage static, yun nga, so dito nakalist yung mga usage ni client. Okay, so after nyan, balik tayo dito sa invoice guys. So ipapakita ko sa inyo yung invoicing niya. Okay, so i-explain natin to. So dito sa invoice, so mayroon dito settings kayo to. Ilagay nyo lang yung company nyo, yung mga details dito. Ito po yung lalabas doon sa inyong resibo. Then yung picture, upload nyo lang. Then may format tayo dito guys ng invoice. So ito yung mga defaults niya. So pwede nyo siya laruin kung ano yung invoice na gusto nyong lalabas doon na number. Okay? So sa bank data, yun, ilagay nyo rin dito yung mga bank nyo o e-wallet. So ilagay nyo po yan dyan. Dito naman tayo sa billing cycle guys. So i-explain ko lang. So ito guys, yung postpaid natin, nakapix lang po yung niya, yung date. So ibig sabihin, bawa ito, every 18 po na mag-generate siya ng bill. Okay? So then ito yung magiging pinaka-due date niya. So for example, ito na yung sa due date niya, ito na. Then magpa-plus lang po kayo ng 7. So ganun po siya. So for example, ngayon 20, no? So for example, every 20, diyan magge-generate na siya ng bill. Then meron siyang grace period na 7. So ibig sabihin niyan, so every 27, yun na yung pinaka-due date niya guys. Okay, so pwede niyo yan laruin. So dito naman sa prepaid, so ibig sabihin, so ito yung mga iba-iba yung due date niya. Okay? So iba, ang due date ni client, so 2, 5, 8, 20, mga ganyan. Then same din, yung meron din siyang grace period. Okay? So, baba naman tayo guys. So dito guys, mapapansin yung merge unpaid invoice. So yung mga unpaid guys, pag-iisain niya lang yan dun sa resibo para merong makita ni client yung full receipt niya, yung mga hindi pa nabayaran. So sa isang resibo, nandun na siya. Okay, so dito guys, so meron ditong VAT calculated sa newly generated. So meron din. So taxable package, kung gusto niyo ganyan. Including package or all package. So, pwede nyo siyang lagyan ng VAT. So, i-disable muna natin to guys. So, dito may explanation na tayo dito guys. About sa postpaid and prepaid. Then, sa mga late payment policy, sa prepaid cycle reactivation. So, ito guys, so, prepaid customer pay late. Sa next cycle niya, mag-recalculate ulit siya. So, yun pong ibig sabihin niya. Ito guys, nyo na lang. So ngayon, i-disable natin yan. So hindi natin yan need. Okay? Then, pag na all set nyo na to, save nyo lang. Okay? So ngayon, magte-test tayo ng invoicing kung paano gumawa. Okay? So i-explain ko muna about dito sa invoice. So dito sa task guys, may filter tayo lahat ng router, search name. Dito malalagay din yung mga reference number. Pwede nyo i-search. Dito, makita yung unpaid, partial paid, overdue collectives. Yung collectives, guys, mamaya i-explain natin yan, kung ang ibig sabihin yan. So, this month, last month, 3 months, and last year. So, ganun yun lang, guys. So, unahin natin to. Sa apply discount, ang ibig sabihin po niyan, for example, nagkaroon po kayo ng outage sa Napbox na yon, pwede kayong magbigay ng discount sa lahat na, for example, dito, sa lahat ng Napbox nang yan, mabibigyan siya ng discount. So, meron tayong dalawang type. So, ang percentage, kung ilang percent na ibibigay mong discount, or pwede rin fixed amount, kung ano yung amount na ilalagay. Okay? So, isave nyo lang, apply nyo lang. So, lahat ng dito sa mabibigyan na siya ng discount. So, yun yung kinagandaan sa ating system pa. So, yun, export. So, i-export mo lahat ng bills. So, dito. Then dito naman,
generate. So sa generate guys, take note. So sa postpaid, fixed date. Kung ano yung sinet mo dito, yun yung gagawa niya ng bill sa buong client. Okay, so explain ko lang. So kung gusto niyo lahat, kasama tong postpaid tsaka prepaid, generate all. Kung gusto niyo naman ng postpaid lang gagawan, so dito, then kung gusto mo naman prepaid, dito, pwede mo siyang gawan. Okay? Sa lahat itong client guys sa lahat na client. Pero kung individual naman siya, so dito naman kayo generate. Okay? So dito siya. For example, ito, si LeBron James, gagawan ko siya ng date. So i-blank ko lang siya, di ko na sa isa-set. So ngayon lang siyang bill gagawan ko. So ito guys, so bakit siya piso? Kasi ngayon lang ngayon kasi yung activation date niya, 'di ba? So ngayon yung activation niya. So piso siya, nagre-calculate siya. So piso lang yung babayaran niya ni client, okay? Pero ang package niya na ginawa natin is 5 pesos lang. Yan, so yun yung ibig sabihin yung guys. Diba, sinarge na siya ng system. So ito guys, pwede nyo laruin. So kompleto siya guys. So dito, pag kinilik mo yan, so makikita nyo dito yung mga advance balance, yung mga outstanding. Ayan, yan, makikita nyo siya. So nagkaroon siya ng discount sa, yun nga, kasi bago pa lang po siya na-activate. So, kaya meron siyang discount. Okay, so di naman pwedeng bayaran lahat. So, yun nga. So, isa pa guys, dito, pag nag-create ulit kayo, mayroon selection siya dito guys. So, bawa installation fee. So, pwede nyo siyang lagyan. For example, na-installation fee na siya ng 1.5. Ngayon siya nagbayad din. So, i-paid nyo na siya diretso. Okay, so, yung customer, ilagay natin si LeBron James. Ayan, so, malalagay nyo siya yung installation fee. So, balik naman tayo dito guys. So, sa pag-paid, okay, so dito muna tayo sa receipt natin guys. No, open ko yan. So, meron tayo ditong type ng mga receipt. So, ito yung sinasabi ko guys, no? Yung sa A4 kasi guys, so lahat, pag meron siyang mga unpaid bills, so lahat yan dito, malalagay siya. Okay, so meron din tayong A4 slim lang. Ayan. Meron din tayong thermal POS, no, 80 mm lang yung size. Then meron din tayong 58 na size. So, yan po yung mga bills natin. So, inalis na natin yung dot matrix. So, kasi nga, makabago na po ngayon, kaya new generation na siya. So, sa current natin, meron siya yung dot matrix. So, dito, inalis na natin. So, hindi na natin yung kailangan. Okay? So, balik tayo dito, guys. So, ituturo natin. So, ito yung paid niya. Okay? So, sa paid niya, guys, meron din ditong kung saan siya na magpe-paid. Pwede kayo maglagay ng reference number. So, discount, meron din. So, dalawang type, percentage. So, yan, meron din yan. Then, pwede nga i-upload yung resibo ni client kung nagbayad man siya sa GCash o sa mga other banks. So, pwede nyo po siya lagyan. Okay? So, i-apply nyo lang siya. Then, mag-paid siya. So, kinaganda nito guys, pwedeng partial. Subukan natin guys. For example, ito yung amount yun, di ba? Babawasan ko siya, gagawin ko siyang bawa. Ilagay natin 2. Ayan. So partial lang siya guys, no. Naka-partial siya. Then sa finance, check natin. Ayan, so yun yung nabawas niya, pero may siya, may partial kasi nga may natitira pa siyang hindi bayad. So pag pinaid natin ulit, tapos ito lang kinaganda nito guys, pwede kayong mag-partial at pwede kayong mag-add ng sobrang bayad. So ipapakita ko guys, bawa nagbayad si client ng 10. So lagay nyo lang dito yung reference, lagay nyo lang kung saan man siya nag-payment. Fill upan nyo lang yan. Ngayon, pag pinrasis natin yan, okay, so paid na, balikan natin ulit yung finance guys. No? Ayan, so yan, overpayment, yung nakasulat, overpayment, sobra yung binayad niya. Nag-count po yung credit na 9.9. So, ibig sabihin, pumasok na yung pera, so sobra yung binayad. Then, ito yung natitirang partial. Okay? Ayan yung partial niya. Ngayon, guys, pag tinignan mo yan dito sa customer,
So, makikita mo meron siyang credit balance, Ayan, makikita niyo siya. Listed po yan, guys. Ngayon, gawa ulit tayo ng panibagong bill. So, i-advance bill lang natin siya. For example, ano yun, July kasi ngayon, no? So, i-July ko na siya. Okay? So, ngayon, so ito yung bill ng July. So, bawa, magbabayad ulit. Click nyo lang. Ito guys, tingnan nyo guys. So, pwede nyo siyang i-apply. Okay? Apply nyo lang. So, kung mapapansin nyo dito guys, so zero na. So, kasi nga, ni-apply natin yung sobrang binayad ni client. Okay? So, ipa-process payment nyo na. Okay? Balik tayo sa finance. Ayan. So, dito, ayan, credit balance applied. So, zero na siya guys. So, hindi na to papasok sa sales. Gawa ng, ang ginamit niyang pangbayar ay yung sobra. So, walang sales but recorded po yan. Okay? So, dito rin, pwede rin po kayong mag-adds ng credit ng client. So, punta ka sa user client. Diba ito? Pwede kayong mag-add ng credit. Bawa, bigay ng 100. Ayan. 100 siya. Recorded yan guys. Papasok pa rin yan dito sa deposit credit. Ayan. So, bakit 95? Kasi nga, niles na yung dati niyang yung sukli niya, 'di ba? May sobra siya. So, 'di ba 100. So, ito po 'yun, guys. So, recorded lahat yung galaw po dito sa ating system. Then, importante ito yung system log. Napaka-importante rin 'to kasi recorded 'yun ang galaw niya. So, kung nagbawas siya, invoicing, na recorded po siya. So, yan po yung ibig sabihin niyan. So, napakaganda po nitong system guys kasi hindi na kayo pinahirapan. So mabilis mo lang siya intindihin. So ngayon, pag unpaid ito guys, so hindi ko na siya matetest guys. Once po siya unpaid, is automatic po siya mag-regenerate, mag-auto disconnect po siya. Okay, mag-auto disconnection din po. Halimbawa, nag-i-extend si client, nakiusap, pwede niyo siyang i-assign as a due. So, ipapakita ko sa inyo guys, no? Overpaid siya. Pwede siya ilagay sa ano. So, ngayon, i-delete natin guys. So, ito pang kinaganda ng system. Meron tayo ditong reset factory. Okay, so buburay natin lahat ng invoice. Then, finance. So, mas mabilis. So, guys, itong factory reset, ginagamit lang po ito once nakakaroon kayo ng rebuild sa system, okay? So, wag nyo itong gagamitin na live kasi talagang mabubura po yung lahat ng details nyo, okay? So, nakita nyo, burado na. So, pag nagbubura kayo guys, always back up. Daily meron po tayo ditong back up. So, generate nyo lang yung ano niya, back up niya, okay? So, daily nyo yun po i-back up, then pwede nyo rin siyang i-restore, okay? Yun yung kinaganda ng ating system. So, ngayon, ipuputol ko muna dito guys yung ating tutorial. So, doon naman tayo sa next step ng ating tutorial. Thank you.